Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, inyong lingkod ay nagbabalik po muli at tayo po'y magsama-sama dito po sa Tambayan Makabayan at tayo po'y magkomentuhan. Magumpisa na po tayo mga kababayan. Komentuhan po natin ito pong pahayag ni Malu Tiquia, isa pong political strategist si Malu Tiquia. Dahil nga po si BBM na tinatawag pong bangag ng kanyang ate ay hindi po nakikita ng taong bayan mula pa po noong mahal na araw hanggang sa sinasabi nga yung buong halos na mahal na araw, hindi ba? At pati po Eastern Sunday ay hindi rin po siya nagpahayag. Ngayon, mismo ayon po kay Malu Tiquia ay hindi po pwede siya po hindi magpakita sa araw na ito. Dahil po ngayon ang araw po ng Day of Valor na tinatawag pong araw ng kagitingan. Hindi po ba? Nung World War II, panahon po ng Hapon ito. At ito po ay napaka-importante po sa ating bayan. Ito pong araw ng kagitingan dahil ito po ay makasaysayan. Hindi po ba? Lalong-lalo po pag mababanggit mo dyan ang Bataan, Corregidor. Hindi po ba? Dahil dyan po ang naging battle mga kababayan sa Bataan at Corregidor at buong Pilipinas. Ito po mga kababayan, komentuhan po natin at syempre po panahon po ngayon at araw ng kagitingan. Ito po ang sinasabi po ni Prof. Malu Tiquia dahil hindi po nakikita si Bongit na tinatawag na bangag. Ayon kay Prof. Malu, ayon po sa kanya, araw ng kagitingan. Sabi niya, araw ng kagitingan is a president tradition. Tama nga. Tradition po yan ng mga pangulo. Hindi po ba? I hope to see the president in full colors ngayon. Kahapon niya po pinahayag to eh. Kaya sinasabi niya tomorrow. Pero ngayon na. Hindi po ba? April 9, 2026. Ayon po kay Prof. Malu Tiquia, political strategist, mga kababayan. Araw ng kagitingan is a presidential traditional o tradition. I hope to see the president in full colors tomorrow, April 9, 2026. Ngayon na po yun, mga kababayan. Today! Kaya po yan, mga kababayan, pangkaraniwan po yan. Di po ba? Ang Pangulo ay nagpupunta po yan sa Bataan. Hindi po ba? I think sa Mount Samat. Mount Samat po ba yon sa Bataan? Kung hindi nagkakamali. Ay kadalasan po pinagdiriwang ang araw po ng kagitingan na tinatawag din pong Day of Valor. Valor. Hindi po ba? Napaka-importante po yan. Kaya nga po, binastagan nga po yan, yung Bataan, di ba? Yung tinatawag na The Fall of the Bataan and Battle of Corregidor against Japanese. Di ba? Mga Japanese troops, di ba? Kaya napaka-importante po ito sa isang pangulo. Traditional po yan eh. Tradition po yan. Traditional po ng mga pangulo yan. Dahil napaka-importante po ito. Dahil ito po yung napakarami pong nagbuhos ng buhay ng mga Pilipino. Hindi po nakipaglaban. Karamihan po dito mga ninuno natin. Mga kalululuhan natin. At isa na rin dyan nakipaglaban ang ama na tinatawag na bangag at bongit ng kanyang ate. Nakipaglaban din po dyan nung panahon ng Hapon, World War II. Hindi po ba? Ang dating Pangulong Marcos Sr. At siya po ay may medal po dyan. May karangalan po dyan. Nakakuha po at nakakamit ng karangalan ang dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Hindi po ba? Karangalan po yan dahil nakipaglaban po yan sa panahon ng Hapon. Ngayon, kung hindi po magpapakita ang kanyang anak na mismo ang kanyang ama ay nakipaglaban sa World War II, hindi po ba karangalan po yan dahil nakipaglaban panahon ng Hapon. Kung hindi po siya magpapakita dahil yan po'y tradisyon ng mga pangulo ng Pilipinas, hindi po ba ang araw ng kagitingan halos lahat po ng pangulo ng bansa ay yan po ay pinagdiriwang. Kaya nga po tinatawag po yan ayon kay Prof. Malu na presidential tradition, mga kababayan. Kaya intayin po natin itong araw na ito, araw po ng kagitingan.
ngayon sa ating bansa. At talagang tayo po'y saludo. Saludo po tayo at humahanga sa ating lahi. Lalo-lalo po sa mga nakipagdigma, nakipagbaka para po makamit natin ang kalayaan natin. Siyempre po katulong din po dyan ang mga tropa ng Amerikano. Hindi po ba? Kaya nga lang po sa history po, hindi naman nating gulo. Hindi po nating giyera. Lagi lang po tayong nadadamay. Hindi po ba? Dahil yan po ay gulo at giyera ng Amerikano at ng Hapon. Pero tayo, nadamay. Lagi naman tayo nadadamay. Hindi po ba? Pero sa kabila nun, nahandyan ang katapangan ng ating mga lahi, katulad po ng ating mga kalulolohan, katulad po ng inyong lingkod, ang aking lolo ay nakipaglaban din po sa mga Hapon. World War II, ang aking pong lolo. At meron din pong bansag ang aking lolo. Meron po siyang code. Tinatawag po siya ng mga panahon na yon. Ayon po, buhay pa po lolo ko noon eh. Nakausap ko pa at nagkaroon pa ng mga kwento. Mismo siya ang nagsabi na meron din po siyang hawak na isa rin po siya sa leader ng kanilang grupo. At tinatawag din po siyang Tarok. Yun po ang kanyang bansag o sinasabing code. Siya po si Tarok. Mga kabayan, hindi po si Joe Tarok, yung announcer ng radio station na Joe Tarok. Ang Tarok, mga kabayan. Meron po kasi mga mga code, hindi ba? Nung panahon ng Hapon. At tinatawag din po mga guerrillas, mga guerrilla. Hindi po ba? Kaya isa rin po na yan po'y pinagdiriwang din po ng aming pamilya, mga kababayan, na ang aming lolo ay isa rin pong nakipagdigma at nakipaglaban nung panahon ng World War II, mga kababayan. Kaya po, mabuhay po tayo mga Pilipino at nakamit po natin ang kalayaan sa mga Hapon at sa mga Amerikano at sa mga Espanyol. Hindi po ba? Yan po ang ating mga kalayaan mga Espanyol, mga Amerikano, mga Hapon. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin tayo malaya sa mga Amerikano dahil tayo po'y puppet at tuta nila. Hindi po ba, mga kababayan? Tuloy-tuloy. Ang hindi lang po sumakop sa atin ay mga inchik. Hindi tayo kailanman sinakop pa ng inchik at hindi po nakipagyera ang inchik sa Pilipinas. Hindi po ba, mga kababayan? Kaya po abangan po natin, mga kababayan, kung paano nila paghahandaan. Baka naman po handang-handa na. Baka naman po totoo yung sinasabi nung tagapagsinungaling po ng Malacanang. Ang presidente, dahil nagpalabas po sila ng video at ibinalita naman po ng mainstream media at lalong-lalo sa social media na nasa mabuting kalagayan at nagdadayit pa nga dahil ayaw na raw pong tumaba. Si Bongit na tinatawag na bangag na kanyang ate, at talagang napaka-healthy na raw po ng kalusugan at talagang handang-handa na magtrabaho para sa mga Pilipino, mga kababayan. At sana rin po matanong din po ng mga Pilipino, ito pong si Bongit na tinatawag na bangag, na saan niya po pinagdadala at saan po nila pinagdadala ang isang damukal na mga insertion, mga unprogram appropriation, isang damukal bilyong piso na wala po tayong nakitang malaking big project ticket ng kanyang administrasyon. Saan kaya nila pinagdadala ang bilyong natutuklasan ngayon sa Korte Suprema, sa oral argument? Sana po'y matanong din po natin yan, mga Pilipino, saan nila dinala, lalong-lalo po ngayong panahon ng araw ng kagitingan, Day of Valor. Hindi po ba? Saan nyo dinala ang pera ng taong bayan? Hindi po ba, mga kababayan? Kaya po tayo, katulad po ni Kamanong, tingnan po natin kung magla-live po. Dahil nga po malakas na si Bongit na tinatawag na bangag. At kung totoo po siya ay malakas na at nasa ayos ng pangangatawan at kalusugan, ay sana naman, mga kababayan, ay magkaroon naman ng solusyon sa dami na po ng pera
na nawawala sa ating bansa, sa ating buwis. Sana naman may magawa naman kayong kabutihan sa mga Pilipino. Naghihirap na po't naghihikaw ang bayan. Ang mga Pilipino'y nagugutom na sa kahirapan. Ano pa? Ano pa ba ang gusto nyong mangyari sa amin? Magkamatay na kami? Wala pa rin kayong aksyon na matibay? Ang tanging solusyon nyo ay puro ayuda. Ayuda, mga kababayan. Nakakalungkot. Kaya nga po yung sinasabing, daig pa natin ang nanakawan, nasunugan, kung ikaw'y mabubudol ng ganitong paglilingkod. Hindi po ba? Dahil unang-una, sanay na sanay mambudol umano at ubod ng mga sinungaling di umano. Hindi po ba? Yan po mga kababayan, abangan po natin ang sinasabi po ni Prof. Malu na araw po ng kagitingan at isa din po itong napakatinding hindi pwedeng palagpasin ng isang presidente ng bansa dahil ito po'y presidential tradition, araw ng kagitingan. Hindi po ba? Ang lahi natin, uulitin ko po, ang lahi po natin ay nakipaglaban po rito. Mga kababayan, ang ating mga ninuno, ang ating mga lolo, kalululuhan ay nakipaglaban po para sa ating bansa. At syempre po, hindi natin malilimutan yan. At yan po ay karangalan ng ating lahi, ang mga kababayan. Maraming salamat po at tayo po ay magmasid po tayo at tingnan po natin kung paano po nila gagawan ng katotohanan yan o kasinungalingan na naman ang ilalabas nila. Hindi po ba? Mag-abang po tayo mga kababayan. Maraming salamat po sa inyo mga kababayan sa gusto po ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers at patuloy nagsusubscribe. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyong lahat. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Beichi Chiyoko, Kingston ng Hong Kong, Eric Hersho ng Canada, Jake Yahut ng California, USA, Gina Ray ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman at Isa ng Cagayan, Jem Aris ng United Arab Emirates, Jovelyn Watanabe ng Japan, ako si Pilam, Ani Jo, Chudorico Erguisa Jr., Arfel Villacorta, Wills Bubbles, Rosalina, Michelle Yamaguchi, Norma Garcia, Gay at Siena, Tatay Nick ng Canada, Nancy Lumampao, Balance Vision TV, Jesus Valdepena, at Mila Yi. Thank you po sa inyong lahat at ingat-ingat po kayo, lalo-lalo po sa inyo po mga paggawa. At shoutout po sa inyong lahat. At God bless po sa atin lahat at sa inyong lahat. God bless po mga kababayan. Taste lang po tayo mga kababayan. At syempre po, Happy Day of Valor at Araw ng Kagitingan. Mabuhay po tayong lahat. At ingat-ingat po mga kababayan. Taste lang po. Bye-bye.